Ayan, yung title po ng pag-aaralan natin, ito nga pong Fearless Christmas. Yan, di ba pag Pasko, akala po natin, masaya lang, ganyan. Kasi nga, di ba yan, may mga regalo, tas may mga kainan, may reunion, meron ding mga, di ba, yung mga batian nga. Kaya nga, Merry Christmas, kasi nga, masaya, di ba? Parang Merry yung Pasko. Yan yung sinasabi. Pero, alam niyo po ba, pag Pasko, may mga iba pala na, may mga takot sila. Yan, unang takot daw. Yan, tayo 'di ba gusto natin exchange gift, yung manalo sa raffle. Gusto natin may mga nagbibigay sa atin, pero meron pala takot sila sa regalo. Yan, meron silang fear of gifts. Tapos meron din naman tayo, di ba gusto natin yung kumain, nakikikain tayo sa kung saan-saan, di ba? Pero yung iba daw pala, takot sila kumain. Yan, parang sila na ayaw nila kumain, parang nahiya sila, baka mabilaukan sila, magsuka sila, ganyan. Nahiya sila. Tapos meron din po, yan, na fear of church. Yan, sino yung katabi naman natin, hindi naman takot sa church yan kasi nandito yan, di ba? Kaya naman yan, kumbaga wala siyang ganyan. Yan, next naman, ito yung fear of crowds. Ito yung kung nakakakita kayo ng mga tao sa mall, 'di ba? Tapos kung meron ditong nag-atim magdivisoria, 'di ba? Yung parang di ka na naglalakad. Alam mo yung gumagano ka na lang, yung parang naaagos ka na lang kasi nga parang ang daming tao, tinutulak ka na lang kung saan. Tapos meron din po na yan, 'di ba tayo gustong-gusto natin yung mga ilaw, yan, dami nating pailaw, 'di ba? Pero meron daw pala na mga takot sa ilaw. Yan, parang ay may ilaw, tapos parang anong na si yan, parang ganyan yung na-pixelated yung hindi pa nag-load. Ayan, pero ganyan yung niya, takot na takot sila sa mga ilaw, ganyan. Kunwari may mga di ba tayo, pa-picture pa tayo sa munisipyo, di ba may mga nagyayaya pa, kahit umuulan, papunta po tayo munisipyo. Sino yun, ganun. Tapos, may din na, ewan ko kung Pasko lang ba kayo may ganito, o kahit hindi Pasko, meron kayong ganyan. Yung fear of relatives, yan, di ba? Yung pagka pumupunta na yung mga kamag-anak, pag andyan na yung mga di ba? Uy, parang parang gusto mo magtago. Yan, may mga takot daw sa kamag-anak. Tapos meron din naman, natakot sila mismo sa Christmas. Yan, takot sila doon mismo sa event na yun ng Pasko. At tayo nga, di ba, hindi tayo, pwedeng sabihin nyo, wala naman po akong ganyan, hindi naman po ako takot sa kamag-anak ko, sa ilaw, wala naman po akong kinakatakutan na iba, di ba? Pero sabi nga dito, tayo daw ngayong year na to, di ba, grabe yung mga naging grabe yung mga naging balita. Di ba naalala nyo, meron ng tinatawag na Disease X, di ba? Yung parang may mga walking pneumonia, yung parang iba-ibang mga Tapos yung ekonomiya ngayon, parang sobrang di ba, nag-fluctuate, di ba? Parang ang nung mga bilihin, parang ang taas, tapos parang ang taas na nga ng bili, wala ka pang pambili minsan, ganyan. Yung parang tapos kunwari yung candy ngayon, dos isa, ganyan. Parang may mga na grabe, ganito na yung Tapos parang minsan iniisip natin, di ba, na grabe, bakit ganun? Parang lagi yung mga manggagawa, di ba, na itaas yung itaas yung sahod, ibaba yung Parang minsan iniisip natin, parang ang komplikado, pero ganun yung request lagi, di ba? Tapos meron din naman yung mga kaguluhan sa yan sa Israel, 'di ba? At hindi lang naman sa Israel, madami pang mga naging di ba, mga wars, at meron ding mga rumors of wars, 'di ba, na kumakalat. Tapos yun din, 'di ba, sa politika natin, ang dami ding mga kaguluhan. Parang may mga ini-impeach, may mga kung anong sinong pinapatalsik. Tapos meron din naman yung sa LGBT na parang yun nga, parang sila, di ba, na talagang na sila, lantad na yung kasalanan ngayon. Kaya sabi nga daw, ngayong Pasko daw, sabi nga, it may not be a season of cheerfulness, di ba, but a season of fearfulness. Parang ngayon sinasabi na ng mga tao na wala na, hindi na masaya yung Pasko. Hindi na, yung Pasko ngayon, hindi na kagaya nung Pasko nung mga nakaraang taon, yung Pasko nung elementary ka, yung Pasko nung time na bata tayo, di ba, parang hindi na ganun. Pero sabi dito, yan, may in a messy age, yan, we have a message. Yan, the message of Christmas. At itong message nga na to, hindi to basta-basta. Kasi di ba pag Pasko, madalas nating na yung love, yung hope, di ba, joy, yung peace, ganyan. Pero hindi natin natatopic madalas yung tungkol nga dito, di ba, sa fear na to. At sabi nga, alam nyo ba, kahit nung unang time, di ba, na dumating si
Kawawa naman. Nag-ano na. Hulaan niyo ano yung picture. Yan. May internet pa po ba? Sige, okay lang. Yan. Basta sabi nga dyan, kahit daw nung unang-unang Pasko, meron ding yun nga, parang feel din daw ng fear. Akala lang natin, di ba, masaya yung Pasko kasi nga, napasa na nang napasa sa atin di ba? Pero, alam nyo ba, sabi nga dyan, kahit yung unang-unang beses na dumating si Jesus, hindi daw lahat nagtapon ng confetti, tapos parang may mga torotot na dumating na si Jesus. Kundi ang inaano daw doon, takot daw yung bumalot sa buong Jerusalem. Tapos, eto nga din, baka hulaan na lang din. Yan pa, next po. Yan, meron daw ayan, hindi nahuhulaan. Yan. Hindi na sino ito. Yan, may mga characters din dun sa unang Pasko, yung first Christmas na natakot din sila. Hindi lang naman yung mga katatakutan na meron tayo ngayon, kundi kahit sila mismo, meron silang mga naging takot. At mamaya nga, pag-aaralan natin kung sino-sino yung mga yan. Tapos, sabi nga dyan, alam nyo ba, dahil nga natakot yung mga characters na yan, ano yan? 4 na beses daw na sinabi yung term na to doon sa Christmas story. Yan, sabay-sabay nga basahin natin. Yan, fear not. Sabi dyan, 4 times daw na nabanggit sa Bible na yung context ng buong Pasko na na yun, 4 times daw tong binanggit. Kasi nga, grabe yung natakot ng mga tao. At every time nga daw kasi na nakakakita yung mga tao ng angel, ang inaano daw nila na minsan baka mamatay sila kasi judgment madalas yung inaano. Naalala nyo ba yung sa Sodom at Gomorrah? 'Di ba parang judgment yung nung dala ng mga angels na yun. Tapos may mga time din na pag nakakakita sila ng angel, feeling nila kukunin na sila ni Lord, yung mga ganun. Kaya yung mga daw, angel yung madalas na nagsabi niyan, na every time na nag-a-appear sila dun sa mga characters, yan yung sinasabi nila na huwag kayong matakot, hindi pa kayo mamamatay. Parang may ganun silang sinasabi. At sabi nga po, yan, meron tayong pag-aaralan dito na 5 fears to defeat. Yan. Dito yan sa mga sa mga characters na yan sa sa Christmas story. Yan, una nga po si Mary. Yan, sabi diyan, and the angel said unto her, fear not, Mary. Yan, for thou hast found favor with God. Ito yung time na sinabi na ng angel na, Mary, magbubuntis ka. Ipapanganak mo yung yung anak ng Diyos, ikaw yung magdadalang tao doon. At alam nyo po ba, kung baka sa iba po iniisip nyo, baka nasa tamang edad na si Mary nung time na sinabi yun ng Panginoon sa kanya ng angel. Pero alam nyo po ba, sa Israel po kasi, may custom po talaga sila na ang mga babae, usually, as early as 12 years old, pwede na silang mag-asawa. May mga 12 years old ba dito? Yan. Sino yung 16? 15 or 16? Meron ba? Yan. Isipin niyo, kunwari si Alona, tapos si Princess, di ba? Dumating yung angel at sinabi, Alona, magkakaanak ka. Di ba? Parang, paano, Lord? Di ba? Parang, anong gagawin? Anong nun? Na akala lang natin, 28 si Mary, 30, na okay na yan, magbuntis siya. Pero, hindi. Ang bata niya pa. At ang dami nga daw pwedeng maging fear ni Mary, di ba? Na parang kung iisipin ni Mary, bakit ako? Di ba? Parang, engaged pa nga lang ako, tapos sasabihin niyo, manganganak na ako, nila sasabihin ng ibang tao, ko, maharot, gano'n. Di ba? Parang baka anong iniisip niya. Tapos parang may mga din na isipin ni Mary na, Diyos, perfect na Diyos, tapos ako yung magiging nanay, di ba? Kaya sabi nga dito, diba, kaya tayo, di ba, alam natin na sabi sa Bible, sige pa, next po. Ito yung not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of armies. Na ito, tayo, alam na natin to. 'Di ba? Kaya parang may mga pagkakataon minsan sa atin na, na ganun tayo na kiniklaim natin na, Lord, magagawa ko rin po to yung mga ganito. Pero, may mga time din na nauunahan tayo ng takot natin. 'Di ba? Nauunahan tayo ng takot natin na, good enough ba ako para sa bagay na to? Karapat-dapat ba akong magganto? 'Di ba? Ako ba yung dapat na nagtuturo? Ako ba yung dapat na naglilid, di ba? Parang ang dami nating minsang iniisip na hindi tayo enough para dun sa mga pinapagawa ni Lord. Pero sabi nga, di ba,
Yan, si Mary daw. Ito yung, pinaano ko lang yung lyrics ng Mary Did You Know, na parang isipin nyo kung si Mary nga, di ba? Parang sinabi yun sa kanya, at siguro dami niya nang naisip, di ba? Ito yung kanta ng Mary Did You Know. Babasahin na lang natin kasi hindi natin makanta. De joke lang. Yan, sabi, Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Sabi dyan, alam mo ba na yung anak mo, di ba, would save our sons and daughters? Yan, did you know that your baby boy has come to make you new? Di ba, isipin nyo yung baby na yon na dinadala ni Mary, someday, di ba, parang gagawin siyang bago, di ba, parang gagawin siyang new creation. At sabi nga, this child that you delivered will soon deliver you. Di ba, yung ipinanganak mo, one day, yun din yung magde-deliver sa'yo. Tapos pa next po, sabi dyan, Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Alam mo ba yun, Mary, na yung ipapanganak mo, di ba? Parang, magiging, Lord of all creation. Na, kunwari sa mga nagbubuntis, di ba? Parang minsan may mga, yung mga nanay, yung kaibigan ko kasi, manganganak yun. Di ko nga alam kung ngayon manganganak yun. Parang nag-chat lang siya kanina. Pero, nung nag-uusap kami, parang ang niya na, itong baby ko na to, magsisimba to, mag-church. Parang may mga gano'n na siyang declaration na tayo, di ba? Parang, kunwari, yung mga nanay natin, hindi naman in-expect na nanay natin na magiging ganito tayo, di ba? Pero, may mga gano'n na silang naiisip. Di ba? At si Mary, gano'n din. Parang, Mary, di mo alam gano'n ka-great yan, di ba? Yung magiging Tapos, ewan ko kung napapanood nyo yun, yung mga interview ng mga Miss Universe. sabi, may isang Miss Universe, hindi ko lang maalala kung sino, pero may in-interview na Miss Universe. So sabi niya, hindi, nasa tiyan pa lang ako ng mama ko. Parang nagsabi daw yung mama niya na yun na, etong anak ko magiging Miss Universe. So, tapos nangyari, parang, alam niyo yun na, grabe yung ng mga nanay, di ba? Na may ganun silang power sa mga declaration din. Tapos sabi nga dyan, asan ako? Yan, yung Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? 'Di ba? Alam mo ba yun na magro-rule siya, 'di ba? Sabi niya, alam mo ba na yung dinadala mo, heaven's perfect lamb? 'Di ba? That sleeping child you're holding is the great I am. 'Di ba? Parang kung grabe Lord, wag na lang ako, hindi ako karapat-dapat, 'di ba? Parang kung lang ni Mary yung mga bagay na nagawa niya in the past, kung gaano siya kabata nung time na sinabi yun ng Panginoon sa kanya, pwede siyang tumanggi. Pero 'di ba, ang sabi pa rin ni Mary, 'di ba, dun sa parang mangyari pa rin, 'di ba, yung kalooban ng Diyos. Tapos next naman na yan. Next naman na fear, yan, yung fear of disapproval. Ito naman yung kay Joseph. Yan, kanina kay Mary, ulit na fear yon? Fear of, yan, inadequacy. Parang feeling mo, di mo kaya, ganyan. Ito naman, fear of disapproval. Sabi dyan, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take Mary unto thee, fear not to take Mary unto thee, thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Yan. Ito yung time na gusto na ni Joseph na hiwalayan si Mary. Yan. Parang inaano niya na, grabe naman to, buntis na, hindi pa nga kami kasal. Wala pa nga, nangyayari sa amin, pero bakit buntis na siya, ganyan-ganyan. Yung parang, isipin niyo si Joseph noong time na yun, di ba, alam natin, karpentero siya. Ngayon, pag nalaman na, kasi small town lang yun eh. Alam niyo yung kalat agad, ganun. Alam niyo ba yung parang parang may makasalubong lang, 'di ba? Nag-iigib doon sa balon. Alam mo ba yung ni Joseph, 'di ba? Parang kalat agad, 'di ba? Parang di pa nga ni Joseph sinasabi, alam na ng lahat kasi nga small town lang. Naisipin niyo na karpintero siya, wala nang magpapagawa sa kanya, 'di ba? Hindi na magpapagawa ng lamesa, hindi na magpapagawa ng upuan kasi ano ba naman 'yan? 'Di ba? Parang aanuhin siya na grabe naman Joseph, ba't yan yung pinili mo, di ba? Parang may mga ganun na, ganun din yung niya siguro na, mapapahiya ako pag ito yung napangasawa ko. Parang may ganun siguro siya. Kaya ganun yung naisip niya na, pero sabi nga, di ba, ganun din kamahal ni Joseph si Mary. To the point na secret lang yung niya, yung pakikipaghiwalay niya. Hindi siya nakipaghiwalay na na parang hinayaan niya na lang na mas stone to death si Mary, ganyan. At sabi nga rin, tayo din, may ganun ba tayo? Sabi nga dito,
kanino daw disapproval, yun natatakot tayo. 'Di ba? May mga time kasi na meron tayong mga piniplease, hindi lang natin inaamin. 'Di ba? Parang minsan ginagalingan natin kasi gusto natin mamangha yung crush mo, 'di ba? Yung lagi na lang crush no. Yan, yung may mga tayo na minsan nagsisipag nga tayo sa mga pag-aaral kasi gusto natin parang maano tayo na dapat ganito, dapat ganyan. Yung parang hindi tayo mapahiya, 'di ba? At meron din naman, whose approval are you living for? Minsan naman, may mga ganun tayong ginagawa na todo aral tayo, todo trabaho tayo, kasi meron tayong mga gustong i-please, di ba? Parang may mga gusto tayo na dapat makita niya na worthy ako, ganyan-ganyan. Minsan nga din daw, sa mga magulang, yan, may mga daw na, alam niyo yung nape-pressure yung mga anak. Yan, kasi nga daw, parang yung mga magulang, dapat ganito ka, dapat ganyan ka, dapat ganyan. Yung parang kino-compare sa iba, bakit yung anak ni tita ganito mo, top 1, ikaw ganyan, di ba? Parang, parang may tumatawa. Parang may natatamaan. Pero may ganun tayo na to the point daw na minsan, yung mga bata or yung mga kabataan na yon, lumalaki sila na mayroon silang mga ginagawa na hindi nila na-enjoy pero ginagawa nila dahil gusto nilang ma-approve ng mga magulang. 'Di ba? Parang, ay dapat mataas to, dapat hindi makita ni mama na zero ako, ganyan. Yung estudyante ko kasi, di-check ako ng notebook. Tapos, nilagay mo yung tamang sagot. Ngayon, 0/5, binilugan ko pa. Yung 0 na nga, in-emphasize pa. Ganon. Tapos nag-chat yung nanay niya sa akin. Kasi yung ginawa ng bata, pinalitan niya yung sagot niya, na na-checkan ko na pinalitan niya. Ngayon, tama lahat. Ngayon, siguro iniisip no nanay, ano ba yung teacher mo? Parang hindi naman marunong mag-check. Ngayon, sabi ko, hindi po ganyan yan kanina. Tapos, yung nanay, sabi niya, ay, sige po, sir, kasi po, may usapan po kami na paparusahan siya. Oo nga, sabi niya, may po kasi, may parusa po siya pag 0 po siya, ganun. Tapos, parang dun mo na grabe, grade 1 pa lang to, may parusa agad. Paano pa pag college na to? Yung mga ganun na, minsan, ako din dati, parang may ganun ako kay mama na gusto ko siyang i-please, ganyan na, pinupunit ko yung page ng notebook ko pag pangit sulat ko, parang ganun. Pag kunwari may mga mali, ganyan, parang pinupunit ko. Tapos yung mga bata rin ngayon, yung mga estudyante ko, parang grabe yung pressure din sa kanila na minsan natatawa ko na naaawa, ganun. Kunwari po, di ba, yung papel, pag binura natin ng binura, di ba minsan nabubutas? Di ba yun, sobrang ganun mo. Tapos parang iiyakan nila yun na, teacher, napunit. Tapos pag nakita mo yung punit, lang, ang liit lang. Tapos parang sasabihin, ba't ka ba umiiyak? Okay lang yan. Magagalit po si Papa. Parang agad na, grabe, parang ang bata pa lang, pero gano'n na yung iniisip nila. Tapos meron din, nagupit lang yung yung parang napigtal yung bracelet. Parang, teacher, i-chat niyo po si mama, hindi ko po sinasad. Parang, talaga ako na grabe. Hindi ko alam kung OA lang ba yung mga bata o pero, alam niyo yung gano'n na bata pa lang, meron na tayong pinoprove sa mga tao. Na gano'n din, 'di ba, si Joseph, na parang may gano'n siyang takot na parang niya na dapat hindi ganito, dapat hindi ganyan kasi merong masasabi yung mga tao sa atin. At sabi nga rin dito, sabi diyan, if you don't get somebody's approval now, you won't get it. Meron ba tayong approval na inaantay? Sabi diyan, hindi mo daw yun makukuha. Pero ang good news daw, hindi mo naman yun kailangan. 'Di ba? Sabi nga, hindi natin kailangan ng approval ng iba para maglingkod tayo, para meron tayong gawin natin yung mga masaya tayo, 'di ba? Hindi mo naman pinapaalam sa light group leader mo na, ate, pwede po ba akong kumain sa Jollibee? 'Di ba? Parang ang naman nun na, ay, hindi pwede, 'di ba? Parang ang naman nun, kailangan pa kitang i-approve para lang ganyan, 'di ba? Hindi rin naman tayo dito na, ate, pwede po ba ako mag-pray? 'Di ba wala naman nagagano? 'Di ba? Parang naman natin yung mga ganong approval na minsan sa buhay natin, ang dami nating inaantay na approval na na para magawa natin yung mga bagay-bagay. Pero sabi nga diyan, 'di ba? Hindi natin yun kailangan. Si Lord yung pinaka natin doon na, oo, nagpapa-under tayo, 'di ba, sa mga
authority ng mga leaders, ng mga pastor. Pero may mga time na minsan tayo na mismo yung alam niyo yun sa atin na yung mali, 'di ba? Na parang pinupush ka na, sinasabi na sa iyo, go na, maglingkod ka na, 'di ba? Pero hinaano pa rin natin na hindi dapat ganito, dapat ganyan. Parang ang dami pa nating siniset na mga standard. Yan. Tapos pangatlo naman, yan, ito naman yung shepherds. Yan, sila naman yung fear of sudden change. Yan, ito yung sinabi ng angel sa kanila. Sabi, and the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Yan, ito yung mga shepherd na to. Naalala nyo, di ba, sa mga Bible times, mga nag-aaral ng Bible times, kapag yung tatay, yun nga, kunwari kay Joseph na lang. Pag yung tatay, karpentero siya, yung anak niya, ganun din, ititrain niya maging karpentero. Ngayon, itong mga shepherd na to, yung tatay nila shepherd, kaya sila shepherd din sila. Na parang imagine niyo nung medyo lumaki-laki na yung mga shepherd, kunwari si Meljan, kasama niya ngayon si papa niya, nagpapastol sila. Tapos, kunwari sabihin natin, 20 years na siyang nagpapastol. Sa kada gabi na nagpapastol siya, wala namang lumilitaw na liwanag at anghel na nagkakantahan. 'Di ba? Kaya parang sila, bakit may liwanag? 'Di ba? Parang hindi nasabi sa Bible na namangha sila at napanganga, 'di ba? Kundi ang nangyari talaga, natakot sila. 'Di ba? Kasi nga baka inisip nila, baka judgment 'to, baka parusa 'to, 'di ba? At sabi nga rin, may mga pagkakataon daw na naalala nyo, 'di ba? Itong mga mga shepherd na 'to, binabantayan nila yung mga tupa. Ngayon, nung sinabi na ng anghel sa kanila na ipinanganak na yung tagapagligtas nyo, 'di ba umalis sila? Ngayon, isipin nyo, paano kaya kung kunwari, ninakaw yung mga tupa doon, 'di ba? Kinain ng lobo, yung mga ganun. Parang paano pagbalik nila, wala na silang kabuhayan, 'di ba? Parang isipin nyo yung grabing turnaround na nangyari sa buhay nila na in a span ng ilang minuto o ilang oras, pwedeng mabago yung buhay nila dahil nga, iniwan nila, pagbalik nila, wala na, saan na? Diba? Mamaya pagbalik nila, paano yan? Diba? Ibebenta pa naman natin yun, yung mga ganyan. Na parang ganun yung, nangyari dun sa mga shepherd na yun. Pero, ang nangyari pa rin, diba? Sinabi sa kanila ng angel, huwag kayong matakot. Diba? Sabi nga dyan, meron daw, may good tidings of great joy na, nadadating sa kanila. At hindi lang sa kanila, kundi kahit sa iba pang mga tao. Yan, tapos sabi nga po dito, yan, meron po ba sa atin, yung alam niyo yung pagka may onting changes lang, nai-stress agad tayo, di ba? Yung bakit ganyan? Nagpalit na naman ng mayor, di ba? Maganda na nga yung dating mayor, nagbibigay ng bigas, ganyan-ganyan. Bakit ganito? Iba na naman yung presidente natin, ganyan-ganyan. Parang, ang natin sa mga changes, di ba? Tapos yung kaibigan mo, bakit ganyan ka? Parang gina-judge mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang inaan natin yung mga tao na, uy, di ba yung mga yung mga uso nga daw na letter, di ba? Yung stay as you are, tapos huwag ka magbabago. Yung parang may mga ganun. Pero kapag nag-away ka, ikaw di ka na talaga nagbago, di ba? Parang sabi mo wag magbago, di ba? Parang may mga ganun. Pero sabi nga dyan, if you are stressed out by change, you are going to be stressed out your entire life. Bakit daw? Kasi lahat nagbabago except nga kay Lord. Di ba? Na parang kunwari, hindi mo naman pwedeng sabihin na, itong kaibigan mo na to, yan talaga yung kaibigan mo ng, hindi ka na magkakaibigan ng iba, di ba? Parang ang pangit din naman tingnan nun na, bawal kang makipagkaibigan sa iba, dapat tayo lang, BFF tayo. Yung may mga ganun na, syempre, yung mga tao, meron din silang ibang magiging kaibigan, may mga bago silang makakakilala. Hindi naman pwedeng nakulong na lang kayong dalawa, di ba? Parang may mga ganun na minsan, ayaw natin ng mga changes din pagdating sa pamilya, di ba? Na minsan may mga tayo na, ba't ganyan si mama? Ba't ganyan si papa? Parang unting kibot, galit, parang ganyan. Di naman siya ganyan dati. Parang may mga tayo na minsan nga, syempre, di ba? Alam natin, tumatanda din yung mga magulang natin na hindi naman all the time ganun yung nila, yung emotions nila, 'di ba? May mga tayo na kailangan din nating doon, parang sabayan yung mga changes na nangyayari. At sabi nga rin, 'di ba, we will never be the same again once we encounter Jesus. Nagaya nung mga shepherd na yon, nung time na 'di ba na pinuntahan na nila si Jesus, 'di ba? Pagbalik nila anong sabi, 'di ba, gino-glorify nila ang Panginoon.
Kasi ganun talaga, parang hindi na parang isipin nyo nung time na nagbabantay sila, baka nagbabaraha sila, nagbabarbecue, ganun. Pero nung time siguro na bumalik na sila, nakita na nila si Jesus, parang siguro nag-aano na rin sila ng mga papuri kay Lord, kumakanta na rin sila. Parang naisip nyo yun, yung mga ganun na naging changes, 'di ba, sa buhay ng mga shepherds dahil nga nakita na nila si Jesus. At pang-apat naman, ito po yung kay Zacarias. Yan, yung fear of disappointment. Yan, may babasahin ko lang po sa Tagalog. Yan, sa Luke chapter 1. Sige, pwede rin po kayong makibukas kung gusto nyo. Yan, Luke chapter 1 verse 5. Noong si Herodes ang hari sa Judea, may isang pari na ang pangalan ay Zacarias na nakabilang sa grupo ng mga pari na tinatawag na grupo ni Abia. Ang asawa niya ay si Elizabeth. Ayan, nawala. Nakabilang din sa angka ni Aaron. Silang dalawa ay kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Maingat nilang sinusunod lahat ng utos at mga tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil baog si Elizabeth at matanda na silang pareho. Isipin nyo, matanda na sila ha. Dalawa sila, matanda na. Isang araw, ang grupo ni Zacarias ang nakatalagang maglingkod sa templo ng Panginoon. Ibig sabihin sila yung magmi-minister nung time na yon, schedule nila nung araw na yon. Na lagi nilang ginagawa, tapos nung araw na yon, sila na yung nakaschedule. Sabi dyan, at katulad ng nakaugalian nila, nila bilang mga pari, nagpalabunutan sila at si Zacarias ang nabunot. Yan, sila, sino ngayon ang ikaw na ngayon, Zacarias. Ganun yung ginawa. Kaya siya ang pumasok sa loob ng templo para magsunog ng insenso sa altar. Yan, siya yung nakatoka nun. Tapos sabi dito, verse 10, habang nagsusunog siya roon ng insenso, maraming tao ang nananalangin sa labas. Biglang nagpakita kay Zacarias ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo ang anghel sa bandang kanan ng altar na pagsusunugan ng insenso. Nabagabag at natakot si Zacarias. Isipin niyo yun parang syempre, out of nowhere, nagsisiga ka lang naman ng insenso, biglang may di ba? Parang nagulat siya. Tapos sabi nga dyan, natakot siya nang makita niya ang anghel. Pero sinabi sa kanya ng anghel, yan po yung verse natin, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Magkakaanak ng isang lalaki ang asawa mong si Elizabeth at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Sabi dito, matutuwa kayo at magiging maligaya dahil sa kanya at marami ang magagalak sa pagsilang niya dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay sa kanya na ang banal na espiritu. Yan, isipin nyo nung time na yun na pa-next po nung picture. Ayan, ito nung time na diba, na naglilingkod si Zacarias. Parang imagine, lang naman yun, parang normal na araw lang kung tutuusin. Pero biglang ang nangyari, 'di ba? Nagpakita sa kanya yung angel. Na isipin nyo, paano kaya kung si Zacarias, sinabi niya na matanda na ako, kayo na ang pumasok. Kahit ako'y nabunot, kayo na palit na lang. Parang isipin niyo, 'di ba? Paano kaya 'yun kung kung nagpapalit siya, kung tinamad siya nung araw na 'yun, wala siya sa mood, 'di ba? Na minsan tayo, may lesson diyan 'Di ba? Na tayo madalas ganyan tayo. Mga bata pa lang, mga kabataan, mga working, 'di ba? Parang inaano agad natin na kayo na lang, tapos na kami diyan. Okay na kami, nakapag-outreach na kami. Kami na yung nagtamborin dati, makasalanan pa lang kayo, nagtatamborin na kami. Di ba? Parang ganun, 'di ba? Parang ikaw, ka pa lang, baby ka pa lang, tumutugtog na ako kay Lord, di ba? Parang pwedeng sabihin nyo ng mga ate kuya natin, di ba? Pero imagine si Zacarias na ang term ng Bible sa kanya, di ba, matanda na, di ba? Parang, siguro hindi pa naman uugod-ugod, pero alam natin adult na, di ba? Na to the point na bigla yung angel, di ba? Minute siya nung time na yon na nag-minister siya. Paano kung hindi siya nagpapalit? Paano kung nagpapalit siya? Di ba? Mamimit kaya siya ni Lord? Paano kunwari siya pala yung naka-assign? Sinabi niya, Kuya Carl, iba na lang po i-assign niyo kasi po, wala po ako sa mood ngayon. Ayoko po tumugtog. Di ba? Ate Shell, iba na lang po magtamborin o mag-plug po ngayon kasi po, may nasapak po ako kanina.
Di ba? Parang may naaway po ako sa chat, meron po kaming pinagchismisan, ganun. Yung parang minsan may mga ganun tayo na dahil regular na nating ginagawa, dahil alam mo, ikaw yung ina-assign, ikaw yung nakatoka dyan, ikaw yung nagsong lead ka na dati, ganyan. Parang ang dami mong reklamo, di ba? May mga time tayo pagka ini-schedule, di ba? Parang, ako na nga last week ako pa ulit ngayon, di ba? Parang may mga ganun na kunwari ngayon, nagtatamborin yung mga di ba? Kada simbang gabi, may tamborin. Parang pwede nila sabihin na, nagtamborin na kahapon, tamborin na naman ngayon. Di ba? Parang pwedeng mag-ganun. Pero, isipin nyo ito nga, di ba? Kahit matanda na si Zacarias, parang ginawa niya pa din yung pinapagawa sa kanya ni Lord. Hindi siya nagpapalit, hindi siya tinopak, wala siyang toyo, 'di ba? Parang ginawa niya kung ano yung pinapagawa ni Lord sa kanya. And I pray, 'di ba, na bawat isa sa atin, ano man yung mga pinapagawa sa atin ni Lord, ano man yung mga paglilingkod na ina-assign sa atin ni Lord, 'di ba? Yung mga minsan, 'di ba, ina-assign tayo nila pastor, may mga pinapagawa sa ating mga ministry. Nawa, hindi na tayo umaano pa sa point na wag na lang po, ayoko na po, 'di ba? Parang nawa bumalik ulit yung mga ganong sipag natin, di ba? Na kung gano'n natin kagusto dating maglingkod, gano'n natin pinipilit na gusto ko po talaga magturo ng kids, gusto ko po talaga maganto, ganyan. Yung parang, alam mo yung mga effort na ginagawa mo nun, di ba? Parang nawa, nung nandun ka na sa ministry na yon, same pa din o higit pa yung effort na binibigay natin. Kasi minsan para tayong mga trabahador, di ba, sa mundo, pag nag-apply, in-interview, build up mo, ay, ako po, kaya ko po talaga work under pressure. Kaya ko po yan. Pero pag na-pressure na, nung nagtrabaho na, di ba, puro yung, ano ba naman yan, mga manager, mga ganito, di ba, parang, ang natin na minsan, pabaya na sa work, kasi nandun ka na Kumbaga, parang iniisip mo, lahat naman, ganyan din ginagawa, di ba? Parang, tayo, na minsan na-apply natin siya sa ministry, na minsan nandun ka na, kasama ka na doon, minister ka na sinasabi. Pero kapag ka andyan na may mga pinapagawa, parang okay lang, maraos na lang to. Di ba? Parang may ganun na, paano kaya, di ba, na minsan, hindi natin alam, ikaw yung naka-assign doon, i-meet ka rin ni Lord. Di ba? Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung saan, di ba? Pero nagiging tapat tayo sa mga paglilingkod natin. At sabi nga rin, di ba yung sinabi doon na, Zacarias, yung mga prayers mo, a-answer na ni Lord ngayon. Siguro sa tanda ni Zacarias, sasabihin niya, alin doon, dami-dami ko pinag-pray. Di ba? Parang, pwede niya sabihin, alin doon? Di ba? Parang nakalimutan niya na may time din, di ba, tayo, yung antagal na nating pinagpe-pray, na minsan, na natin, yung hinayaan na lang natin na siguro hindi naman na talaga to kalooban ni Lord. Okay na yan, wag na to ipag-pray. Sukuan na natin, parang inaano na natin na okay na, hands up na, hands off, white flag, 'di ba? Suko na. 'Di ba? Parang okay na yan, retreat na, parang ganun. Pero may mga pagkakataon na si Lord, 'di ba, nakikita niya lahat 'yun. Narinig ni Lord lahat ng mga prayers natin. Kahit noon pa, nung bago ka pa, kahit noon time na parang out of nowhere lang sinabi mo na, Lord, gusto ko po maganto. Yung parang may mga ganun prayers na kahit bulong lang, 'di ba? Parang minsan kahit bigla mo lang sinabi na, Lord, pengi pong ganto. Naalala ko lang kasi yung aso nga namin. 'Di ba? Ngayon, chow-chow yun, pero ngayon askal na kasi siya. Pero dati kasi, parang naalala ko lang na, hindi ko naman siya pinagpipray talaga na, iniiyak ko pa na, Lord, sige na, pengin chow-chow. Parang yung out of nowhere lang na, Lord, pengin chow-chow. Parang gumaganon lang ako. Kaya nung dumating na siya na askal, joke lang, na parang dumating na siya, parang ako bigla na, grabe, kahit yung mga ganong parang hindi naman spiritual yung prayer ko na yun. Pero binigay ni Lord na, pa yung mga bagay na mag-a-advance, 'di ba, sa kingdom ni Lord? Ano pa yung mga bagay na pinagpe-pray natin na maliligtas yung mga tao, mawiwin yung mga tao, 'di ba? Alam natin i-answer ni Lord 'yun. At sabi nga rin po, ito yung picture din na isa. Yan, tayo may mga time ganito tayo yung matanda na na sumuko na isang pukpok na lang sana nandun na, 'di ba? May mga time ganyan tayo sa mga wina 1-to-1, meron tayong ganyan sa mga ka-light group, meron tayong ganyan sa mga anak, sa mga magulang, na pinagpipray mo, masigasig kang mag-pray na, Lord, baguhin niyo po siya, mawala na po yung mga ganito ganyan niya, mag-matured na po siya, Lord, sige na po, tulungan niyo po siya na ganito ganyan. Pero
somewhere, 'di ba? Parang pag nakikita mo na parang walang pagbabago, parang hindi naman hindi naman umaasenso, 'di ba? Parang hindi naman nagmamature to, ba't ganito pa rin to? Wala na, sinukuan na natin. Pero hindi natin alam, one prayer away na lang pala tayo, 'di ba? Para yun, maligtas yun, 'di ba? Na paano kung sumuko na tayo nung time na ayoko na yan, ganyan na talaga, hindi na talaga magbabago yan, gigigil ako diyan, 'di ba? Parang may ganon. 'Di ba? Parang minsan may mga tayo na okay na yan, bahala na yan, 'di ba? Bahala na si Lord sa kanya. Pero sumusuko na tayo na hindi natin alam, 'di ba? Pwede pala yung time na yun, na pala, matatouch na siya, may turn around na, 'di ba? Nanawa ganun yung natin na mabalik, 'di ba? Minsan kasi napapagod na tayo 'di ba? Kagaya ni Zacarias na disappoint na tayo, na iniisip natin, kasi yung mga nilibre ko din naman naka-light group dati, hindi rin naman nagstay 'di ba? Yung mga inifortan ko, i-1-to-1, pinuntahan mo pa sa kung saan, 'di ba? Parang parang wala rin, di rin naman nagstay. Pero paano kung yan ngayon na bago mong 1-to-1, bago mong ka-light group, magi-stay pala yan, may gagawin pala yan ng mga great things kay Lord. Hindi mo inifortan, hindi mo ginawa yung mga dapat na gagawin mo, 'di ba? Paano na lang? Kaya yun yung talaga na gift talaga ni Lord, yung perseverance, 'di ba? Na parang imagine niyo yung mga nanay, tatay natin, 'di ba? Paano sila nagiging matyaga sa atin, 'di ba? Yung mga pastor na nakita nila tayo nung mga unbeliever pa tayo, 'di ba? Yung mga gusgusin pa tayo, uhugin tayo, 'di ba? Parang alam niyo yung nag-i-stay pa rin sila, pinupush pa rin nila tayo, 'di ba? Pinagpe-pray nila tayo, di nila tayo sinusukuan. Nawa ganun din tayo. Na pinapasa rin natin yung ganun, 'di ba? Sa ibang mga tao kasi hindi naman hindi naman na tayo na sabihin sabihin ng mga YA, hindi, dapat kami lang yung inaalagaan nila, pastor, wag kayo, kami na una, 'di ba? Parang hindi naman lagi na lang kami, 'di ba? Lagi na lang yung mga sabihin ng mga iba, wag ka na. Ako lang dapat alaga niyan. Dapat di ka doon ka nga, yung mga bata. 'Di ba? Ako yung leader ko 'yan eh. 'Di ba? Parang minsan nagaganunan tayo, pero umaano na tayo, dumadating na tayo sa point ng maturity na ine-expand tayo ni Lord. Yung ine-extend ni Lord, 'di ba? Yung yung mga inire-reach out natin, 'di ba? Na hindi tayo nagiging selfish lang. At sabi rin, last na lang pong fear. Yan, yung kay King Herod, yung fear of losing control. Alam niyo ba, si King Herod, medyo paranoid kasi siya. May mga historian na nagsasabi, yung niya, kapatid niya na lalaki, yung nanay niya, yung asawa niya, dalawa niyang anak, pinapatay niya para lang hindi maagaw yung trono sa kanya. Ganon siya ganon siya paranoid na dapat ako lang hari, dapat ganyan. Ako lang ang dito, ako lang leader, ganyan. Ngayon, yung mga Hudyo, ayaw sa kanya. Kasi hindi naman siya full na Hudyo talaga. Parang lang, siguro kalahati lang ganyan o 1/4. Basta hindi siya talaga pure na Hudyo. Pero ganun siya na dapat ako lang dito, dapat ganyan, ako lang hari dito, walang iba. Kaya nung nagsabi yung mga wise men na pinanganak na po kasi yung hari ng Hudyo, parang naalarma siya, pero nagpanggap lang siya, 'di ba? Na sige, sabihin niyo na lang sa akin kung saan para makapunta din ako, magwo-worship ako, ganyan. Pero ang niya talaga doon, 'di ba, ay patayin. Kasi nga ayaw niya na merong aagaw sa kanya na sa pagiging hari niya. At sabi dito, when King Herod heard this news, he was deeply frightened and disturbed, and so was everyone else in Jerusalem. Kaya hindi nga totoo, di ba? Hindi natin kinakanta sa church yung silent night, holy night, kasi hindi talaga silent, di ba? Isipin nyo na lang yung sigawan noong time na na parang na yung mga nanay na pinatay yung mga anak, 'di ba? Parang isipin nyo yung time na 2 years old pababa na mga baby boy pinapatay, 'di ba? Parang biglang ganun, paano magiging silent 'yun, 'di ba? Parang isipin nyo yung gulo rin na naghahanap ng mga apartment. Naghahanap ng ng matutuluyan, 'di ba? Yung mga umuuwi nung time na yun. Parang ang gulo na hindi siya talaga all is calm, 'di ba? Hindi yun totoo. Kaya yun yung mga natin doon na hindi talaga naging ganun kasaya, 'di ba? Napuno ng takot lahat doon. Sabi nga diyan, 'di ba? Hindi lang daw si Herod yung natakot, 'di ba? At na-disturb, kundi everyone else in Jerusalem. Na parang kumalat yung yung fear na yun. At sabi nga rin,
Yan. Ngayon, dito na tayo sa paano naman natin ma-overcome yung fear na yon. Yan, 4 lang kasi si Herod, hindi siya kinomfort. Joke. Yan. Ay, parang sinabi, hindi, wag ka na Herod. Hindi mo rin naman gagawa ng kabutihan. Yan, hindi siya kinomfort. Kaya 4 lang. Kung ano yung sinabi dun sa mga sa mga characters na yan, yun yung natin. Yun yung mga paraan, di ba? Para ma-overcome natin yung fear na to. Yan, una, sa buhay ni Mary, yan, sabi dyan, surrender your life completely to Jesus. Kung natatakot tayo, di ba, na inadequate tayo, hindi tayo magaling, hindi tayo matalino, hindi tayo mayaman, hindi tayo cute, hindi tayo cute. Parang may mga ganun kasi, di ba? Parang, ayoko po magtambor, hindi po ako cute sa palda, di ba? Parang may mga ganun. Ayoko po song lead kasi pangit po ako pag umiyak, di ba? Parang may mga ganun tayo na ayaw natin gawin kasi ganito, ganyan. Pero sabi dito, di ba, para daw mawala yung fear na yon ng pagiging inadequate natin, isurrender natin yung buhay natin completely sa Panginoon. Sabi dito sa Luke 1:38, sabi, his mother said to, wala, bakit yan? Hindi ko napalitan. Wait lang po. Hindi yan yun. Ito yung be it unto me. Yan, sa Tagalog na lang po, babasahin ko. Luke 1 verse 38, sinabi po dito ni Mary, sumagot si Maria, alipin po ako ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang mga sinabi niyo at iniwan siya ng anghel. Ito yung time, di ba, na kahit na inisip ni Mary, may takot siya. Meron siyang mga na, Lord, ba't ako? Bakit, ganyan, kaya ko ba? Ganyan. Pero, pa rin yung sinabi niya sa ending, di ba? Parang, Lord, be it unto me, di ba? According sa mga salita na sinabi mo. Di ba? Na nakita yun ni Lord na magiging willing pa rin si Mary. May mga may mga preacher, may book din na, yung sabi doon, do it afraid. Yung alam mo yung kahit natatakot ka, gawin mo pa rin. Natatakot ka mag-share, gawin mo pa rin, mag-share ka pa rin. Natatakot kang maglingkod, natatakot kang mag-minister sa mga tao na iniisip mo, Lord, sabi mo, pag-pray yung mga may sakit, paano pag pinag-pray ko, di gumaling, di ba? Parang mapapahiya ako, gawin mo pa din. Di ba? Na may mga time na minsan kasi inisip natin, tayo magpapagaling, tayo yung magpaparevive, 'di ba? Pero ang totoo si Lord 'yun. 'Di ba? Tayo nagiging blessing lang, nagiging channel lang tayo ng blessing ni Lord na para magawa 'yon dun sa mga tao, 'di ba? Hindi naman bababa si Lord at ililay hands, 'di ba, si Juliet, 'di ba? Na ikaw, Juliet. Siyempre, kailangan ni Lord ng mga magiging kasama, di ba? At tayo nga, sinasabi ng Bible, co-workers tayo ni Lord. Di ba? Bawat isa sa atin, may mga pinapagawa sa atin si Lord na hindi magagawa ng iba yon kasi ikaw na yung nandyan. Di ba? Alangan namang magbigay pa ng ibang parang imagine niyo yung mga adults, di ba? Kunwari po, may mga kaibigan kayo. Hindi naman aantayin na lumaki pa si Dandan para yun ang mag-minister, di ba? Sabi, sige, antayin niyo na lang mga adults, o sige, antayin niyo si Dandan paglaki mag-share. 'Di ba? Parang ang tagal naman, 'di ba? Pag kunwari ng mga revivalist, o sige, antayin niyo si Isaiah, lalaki naman 'yan mga 10 years. 'Di ba? Parang yun ang magpapa-revive, 'di ba? Hindi kasi tayo na yun nandito, 'di ba? Tayo yun nandun sa place na yun, sa circle na yun, 'di ba? Tayo yung gagamitin ni Lord. Kaya wag na tayong na, Lord, di ko kaya, 'di ba? Parang na tayo, parang i-lay down na natin yun sa Panginoon. At alam niyo ba, later on sa buhay ni Mary, yan, ito na yung totoo sa John. Yan, sa John chapter 2 verse 5. Ito yung sinabi, 'di ba? Na isipin niyo, nung time na yun ng mga teenage years ni Mary, 'di ba? Sinabi niya na, be it unto me according to your word. Ito naman, malaki na siya, matanda na siya. Sinabi niya naman sa mga disciples, his mother said to the servants, whatever he says to you, do it. 'Di ba? Parang isipin nyo, simula nung kabataan ni Mary hanggang pagtanda niya, ganun pa rin, sinasabi niya, ano man yung sabihin, gawin nyo. 'Di ba? Pag sinabi ni Lord na ganito, John Rex, humayo ka sa Zimbabwe, 'di ba? Pero si Lord yun, ako na sample lang naman yun. 'Di ba? Parang may pa rin na gagawin natin. Hindi na tayo na, Lord, 'di ba? Parang minsan daw tayo ganun tayo, nanghihingi pa tayo ng sign, 'di ba? Nanghihingi pa tayo ng go signal ni Lord. Bible mismo, 'di ba? Ano sabi ng Matthew 28, go ye therefore. Hindi na na, Lord, go na ba? Di ba? Parang minsan may pa tayo eh. Di ba? Parang, Lord, pengi namang sign kung go na, di ba? Pero, ang sabi na ng Bible, di ba? Go ye therefore, na tayo, humayo na tayo. Yan. At number 2 naman,
Yan. Sabi dyan, stop listening to the voices of fear. Yan, di ba? Kay Joseph, kung pakiramdam natin, meron tayong ganun. Di ba? May mga fear of disapproval tayo. Natatakot tayo sa sasabihin ng iba. Natatakot tayo sa iisipin nila, di ba? Parang ilay down na natin yan. Parang kahit tayo mismo sa sarili natin, alam nyo ba, may mga sinasabi yung sarili natin na hindi natin dapat paniwalaan. 'Di ba? May preacher nga din na nagsabi, sabi niya, tayo daw, mas nagsisinungaling daw tayo sa sarili natin kaysa sa ibang tao. 'Di ba? Parang minsan inaano daw natin sa sarili natin na hindi, okay lang 'yan. 'Di ba? Parang kino-comfort mo yung sarili mo, 'di ba? Hindi, kaya mo lang naman nagawa yun kasi ganito ganyan. Pero may mga time daw na mali naman talaga tayo. Pero dahil nga nakikinig tayo sa sarili natin, hindi na natin napapakinggan kung ano yung sinasabi ng iba. 'Di ba? Kung ano sinasabi ni Lord, kung ano yung sinasabi ng mga salita niya. Dahil nga nakinig na tayo sa sarili natin, 'di ba? Kaya sabi nga diyan, wag na din daw nating pakinggan kahit yung voices ng fear, 'di ba? Kasi nga iba yung parang hino-hold back tayo ng takot na yun, 'di ba? Tingnan niyo na lang to si Saul. Di ba tayo sinasabi natin, ay grabe yan si Saul, hindi yan sumunod sa Diyos. Pero alam niyo ba ba't di siya sumunod sa Diyos? Ito yung dahilan. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, hindi ko sinunod ang mga turo mo at ang utos ng Panginoon. Ito yung dahilan, natakot ako sa mga tao. Kaya sinunod ko ang gusto nilang mangyari. And alam ko sa bawat isa sa atin dito, may ganito tayo, may pagka-Saul tayo. 'Di ba? Na parang may mga time na natatakot tayo kasi sa sasabihin ng iba, kaya nakikinig tayo sa kanila. 'Di ba? Natatakot tayo na iwan tayo, i-FO tayo, 'di ba? Parang i-unfriend tayo, i-block tayo, ano pa bang mga siraan tayo. Parang ang dami nating takot na na gagawin ng mga tao sa atin, 'di ba? Sabi diyan, kaya daw sinunod niya yung gusto nila na mangyari. And most of the time, napapahamak tayo dahil sinusunod natin yung gusto mangyari ng mga tao sa paligid natin. 'Di ba? Gusto natin maging okay tayo sa kanila to the point na nagkakasala na tayo sa Panginoon. 'Di ba? Gusto natin na maging parang maging friends pa rin tayo to the point na sisiraan mo yung iba para maging okay kayo. 'Di ba? Hindi maganda yung mga ganun kasi nga ang gusto pa rin ni Lord, 'di ba? Yung kalooban niya, yung maganap sa mga buhay natin. Das isa pa, ito yung naalala niyo sa parable ng talents. 'Di ba yung isa doon sinabihan siya, ikaw masama ka at tamad na alipin. Pero ito yung dahilan niya. Sabi niya, natakot po ako, kaya ibinaon ko ang pera niyo sa lupa. Heto po ang 1,000 na ibinigay niyo sa akin. Ayan yung niya, 'di ba? Na yung dahilan bakit hindi niya na-maximize yung binigay sa kanya? Natakot siya. 'Di ba? Na may mga time tayo, may binigay sa iyo si Lord na talent na walang ibang makakagawa ng ng bagay na yan kundi ikaw lang. Pero dahil natakot ka, hindi mo ginamit. 'Di ba? May mga time na ikaw alam mo na 'yun sa sarili mo, paulit-ulit na sinasabi sa iyo ni Lord na ito yung gawin mo, ito yung mga parang ayusin mo, pero dahil natatakot tayo, wala, natin, hinaayaan lang natin, 'di ba? Na nawa hindi tayo maging ganyan kasi ang ending, 'di ba, nung alipin na 'yan, itinapon siya dun sa lugar na nagngangalit yung mga ngipin, 'di ba? At alam natin impyerno 'yun. Kasi may mga daw 'yun parang tayo kung merong binibigay sa atin si Lord na hindi natin pinapagamit, para din natin siyang ninanakawan ng pagkakataon na i-advance yung kingdom niya. Na ito makakakilala niya sana to kaso dahil nag-inarte ka, dahil natakot ka, dahil ayaw mo kasi ganito ganyan, dami mong dahilan. Hindi tuloy nakakilala, 'di ba? Parang ito pala, magmi-minister pala to sa maraming mga tao, hindi mo sineran, 'di ba? Parang may mga ganun tayo na dahil takot tayo, ang dami nating hindi nagagawa para kay Lord. At number 3 naman, yan, ito naman yung sa mga shepherds. Yan, ito yung sinabi na, di ba tayo may mga time na natatakot nga tayo sa mga sudden changes. Di ba? Pero sabi dito, yan, fill your mind with music that magnifies the Lord. Bakit? Anong relasyon ng music, di ba, sa mga sudden changes? Parang yung naalala nyo, di ba, nagkantahan yung angels noong time na nagpakita sila doon sa mga shepherd na yon. And pagbalik ng mga shepherd, kumakanta pa rin sila. Kasi parang may something daw
when it comes sa music na yon na nakakatulong, 'di ba, para ma-remind yung sarili mo na minsan tayo nakakalimot tayo ng mga verses, pero yung kanta dahil may tono yon, alam mo na may ganun pala, 'di ba? Parang naalala mo yung I can do all things through Christ, 'di ba? Parang naalala mo yung Jehovah Jireh, na parang may mga ganun kang sa isip mo, 'di ba, na nakakakanta ka, 'di ba, sa isip mo. Kasi nga may something na ginagawa daw yung music. At sabi nga yung Pasko daw, 'di ba? Talagang season daw to ng kantahan, 'di ba? Kanina nga bago ako umalis, may nagaano pa sa amin yung umaga. may may bumibirit pa dun sa amin eh. Parang may ka na kabila, 'di ba? Kabilaan, may mga kanta, 'di ba? Kahit din sa Bible, naalala niyo si Mary, 'di ba? Meron siyang na-compose na kanta, 'di ba? Etong mga angels, kumanta sila. Parang etong mga shepherd, glorify nila ang Panginoon, umawit sila. Na may mga ganun, 'di ba, na ginagawa yung music na 'yan. And something din, 'di ba, na sabi nga kasi yung music daw, talagang yan, yung sa soul natin, para siyang ano ang tawag doon? Para siyang nag-i-impress ng something sa mga natin. Kaya nga, di ba, minsan yung mga kanta na nakaka-bitter, parang, ngayon, di ba, usong-uso yung, yung gusto ko na bumita. Ay, tama ba yun? Yung mga ganun, di ba, alam na alam. Yan yung parang may mga di ko kaya, yun nga yung paulit-ulit na di ko kaya, di ba? Parang, yung basta ang daming mga ganyang term, di ba, na parang ang bitter na kung maririnig mo, parang ikaw okay ka naman, pero pag narinig mo yun, gusto mo na din bumitaw. De, joke lang. Diba? Parang parang ayaw mo na din. Oo nga, gusto ko na bumitaw. Parang na ka. Pero pag naririnig mo yung mga kanta, diba? Pag kay Lord, diba? Parang nababalik yung pananampalataya natin na, oo nga, si Lord, diba? Mahal niya ako, diba? God is good all the time, diba? Parang may mga tayo, nare-remind tayo na great is thy faithfulness, diba? Parang may mga ginagawa yung mga songs na yun. Kaya yun nga, diba? Sinasabi naman talaga sa atin dito sa church na hanggat maaari, diba? Ialis natin yung mga wordless songs na yun. Kasi nga, nag-hold back siya, di ba, sa mga paglago natin. Di ba, na imbis kaya mo, gusto mo na ba? Yun na yung alam no? Tapos, number 4 naman, kay Zacarias. Sabi dyan, base your hope in the Word of God. Yan, di ba? Na yung pag-asa natin, nandun yun sa Word of God, di ba? Na naalala natin na, oo nga, si Lord, may mga pangako siya, na sabi nga, di ba, sa Bible, though it tarry, di ba, it will surely come. Yan, sa buhay ni Zacarias, para nakita mo na, grabe, ang tanda na, tsaka lang in-answer yung prayer niyan, tagal naman nun. Diba, parang minsan tayo nisip na, maantay ko pa ba, Lord? Diba, parang kaya ko pa ba? Parang may mga ganun tayo na, Lord, ang tagal naman. Pero, alam nyo ba, may mga, may minister din na, parang may nagsulat ng biography niya. Sabi doon, meron daw siyang pinagpipray na maligtas yung asawa niya. Tapos ngayon, buong lifetime niya, pinagpray niya yun na maligtas yung asawa niya na yun. Pero alam nyo ba, nung time na nabubuhay siya, hindi naligtas. Hindi, kumbaga hindi tumanggap kay Lord. Ngayon, parang iniisip natin, ay failure. Parang hindi counted yung prayer niya na yun. Pero yung nagsulat ng biography niya na yun, nung talambuhay niya, sinabi doon na nung namatay yon, parang ilang years lang, tumanggap yon yung asawa niya na yun sa Panginoon. Na parang kahit napatay na siya, kahit wala na siya, na pa rin, parang nagkaroon pa rin siya ng answered prayers. And may mga times sa atin, di ba, parang kahit buhay pa tayo, parang sumusuko nga tayo agad, di ba? Pero yun pa rin yung sabi, di ba, kagaya ng picture kanina, parang lagi tayong ma-remind na minsan one prayer away na lang tayo, di ba, parang may sinasabi nga yung one hallelujah away sa breakthroughs mo. Kasi nga, minsan, tayo nag-give up agad tayo di ba? Pero nawa ngayon, maalis yung mga ganun nating fear, di ba? At sabi nga, sa sa conclusion natin, kung gaya tayo ni Mary, ito pa rin sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Kung inisip natin na hindi natin kaya, hindi tayo karapat-dapat na gawin yung mga bagay na yon. Sabi dyan, fear not, for you have found favor with God. Di ba?
si Lord ang papabor sa'yo. Hindi tayo sasabihan ni Lord na gawin mo to, tas iiwan niya tayo, 'di ba? Hindi ganun si Lord. Kundi pag may pinagawa sa atin si Lord, bibigyan niya tayo ng power para gawin 'yun. Bibigyan niya tayo ng resources, bibigyan niya tayo ng mga bagay na makakatulong sa atin para ma-fulfill kung ano yung pinapagawa niya sa atin. And tayo, kung may mga time para tayong si Joseph, 'di ba? Inaano natin yung disapproval ng iba, yung approval ng iba, hinahanap natin. Pero sabi dito, fear not. Yan. The supernatural power of God is at work in your life. Naisip niyo ba kung si Joseph, tinuloy niya yon, hindi siya nakinig doon sa pangungusap ng angel na wag mahiwalayan si Mary. Parang may nagtatawag nga kay Joseph, sabi doon, kung tinuloy daw ni Joseph yon na nakipaghiwalay siya kay Mary, hindi daw siya magiging stepdad ni Jesus. Diba? Parang hindi daw siya magiging diba? Siya yung earthly father, diba, ni Jesus, nung time na nabubuhay si Jesus sa mundo. Kaya parang, isipin nyo, supernatural yun di ba? Pero kung hinayaan ni Joseph na matakot na lang siya, di ba, sa iisipin ng iba, mamimiss out niya yon yung pagkakataon na i-train. Parang isipin nyo, di ba, paano niya kaya tinuruan si Jesus magkarpintero, di ba? Ganito maglagari, ito tawag dito martilyo, ito screwdriver, ito Philip, ito parang may mga di ba? Itong tornilyo na to, ito gagamitin natin pag ganito. Ito, mga, alam niyo yung mga ganun na, parang siya yung nagkaroon ng ganung opportunity na i-train si Jesus maging karpintero. At later on, 'di ba, sa buhay ni Jesus, ang sinabi sa kanya, kilala siya, 'di ba? Kasi nga magaling na karpintero si Jesus. 'Di ba? Na parang may part din si doon, si Joseph doon. 'Di ba? Kaya si Lord hindi siya hindi aksidente yung mga pinipili niya ng mga magulang natin. Kasi 'di ba minsan may mga pagkakataon tayo na bakit kasi yan mama ko, bakit kasi siya papa ko, 'di ba? Parang may ganun tayo. Pero nakita niyo 'di ba sa kwento na 'to ng Pasko, si Lord, 'di ba, ang Heavenly Father natin, hindi siya nagkamali na si Mary at si Joseph yung pinili niya. Hindi nagkamali si Lord na yun yung 'di ba? Parang pinili niya dahil alam niya na susunod tong dalawang 'to, 'di ba? Alam niya na kahit na may takot, 'di ba, kahit na parang hesitant sila na gawin yung mga bagay na yun, tumuloy pa rin sila. At sabi rin tayo, kung meron tayong mga fear sa mga changes sa buhay natin, ayaw natin may nagbabago. Ang sabi pa rin dito, 'di ba? Fear not, yan, sa mga shepherd. Kaya nyo yan. Patapos na tayo. Yan, sabi dyan, fear not, exceeding great joy is coming your way. 'Di ba? Na may mga ganun tayong pagkakataon na minsan natatakot tayo na magbago yung mga ganitong bagay. Pero hindi natin alam na pag nagbago pala yung mga circumstances natin, sasaya pala tayo. 'Di ba? Hindi natin alam na pag nagkaroon pala ng mga changes sa mga buhay natin, magkaka-breakthroughs pala tayo. 'Di ba? Ma-answer pala mga prayer natin. Kaya wag tayong matakot, anumang mga change, 'di ba? Yung ini-impart o ini-impress ni Lord sa mga buhay natin. Kasi alam natin, kagaya ng shepherd, 'di ba? Merong exceeding great joy na dadating sa mga buhay natin. And lastly, ayan, kung meron tayong mga prayers na matagal na, parang iniisip natin, nakalimutan ko na nga yun, hindi ko na nga napag-pray yun, 'di ba? Parang may mga calling, meron tayong mga vision, may mga dreams tayo para sa Panginoon na dati pinagpe-pray natin, ipag-pray natin ulit, 'di ba? Kasi sabi nga kay Zacarias, 'di ba? Fear not, your prayers have been heard. Narinig ni Lord yun. At may mga pagkakataon, 'di ba, na nga yung sinasabi na si Lord, hindi niya nire-ready yung blessing. Actually, ready na yung blessing. Kaso ikaw, ready ka ba na ma-receive yun? 'Di ba? Yung character ba natin, yung perspective ba natin, ready ba na ma-receive yon, na gamitin tayo ni Lord para sa ikaka-glorify niya. Minsan nagpe-pray tayo na, Lord, magkaroon na din ako ng sariling light group. Lord, din ako na may mga maturuan, magmi-minister ako, mag-evangelize ako. Pero may mga pagkakataon na hindi tayo ready kung sakaling i-answer ni Lord yon. Kasi pa tayo, moody pa tayo. 'Di ba? Parang may mga time, ayoko muna, okay na, wag mo nang gumanap, 'di ba? Parang may mga ganun tayo. Paano kunwari, ikaw na yung pastor, 'di ba? Ika-cancel mo yung simba kasi wala ka sa mood. 'Di ba? Makikipagpalit ka. Uy, palit muna, ayoko muna magpastor ngayon. Hindi ganun. 'Di ba? Hindi ka pwedeng chat kasi, guys, wala mo nang simba kasi may sakit ako ngayon. Parang wala ako sa mood, tinopak ako. Hindi pwedeng ganun. Kaya nire-ready tayo ni Lord sa mga ganun na gagawin. Pag light group leader, 'di ba? Parang minsan akala nyo andali lang, 'di ba? Parang pag nakikita nyo,
Parang minsan inisip niya gusto niya rin maging leader. Pero ang dami talaga na ready ba tayo to pay the price sa mga prayers na yun. Kaya sabi nga, narinig ni Lord lahat ng prayer natin. Pero tayo, nawa everyday nagpapabago tayo sa Panginoon para maging ready tayo dun sa mga answer ng prayers na yun. At sabi nga, di ba, huwag tayong matakot. Bakit? Kasi tinawag si Lord na Emmanuel. Yan, isipin nyo yung baby na yun na ipinanganak, siya yung Emmanuel natin, di ba? Na ang Emmanuel nga daw, hindi lang yun, God with us. Sabi nga, yung meaning daw na yun, God in us, nasa atin si Lord, God with us, kasama natin ang Panginoon, tapos God for us, kumbaga pinapaboran tayo ni Lord. Na may mga pagkakataon na minsan kasi inisip natin galit sa atin ang Diyos, lumayo sa atin ang Diyos. May mga pagkakataon inisip natin dahil di natin nagawa yung mga ganitong bagay, di tayo nagbasa ng Bible, di tayo nag-devotion, parang agad si Lord sa atin na, ay, ayoko na sa'yo. Parang, ekis ka na, ganun. Parang, di ba yung sinasabi nga ng mundo, yung mga -1 ka sa langit. Parang may mga ganun, di ba? Pero alam natin na si Lord, ganun pa rin, nag-i-stay siya sa atin and never nga tayo, di ba, iniwan ng Panginoon. Tayo lang yung lumalayo kasi inisip natin, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. At sabi nga rin po, yan, may mga verses lang tayo dito. Yan, sa Proverbs 29:25, sabi po dito, mapanganib kung tayo ay matatakotin. Sabi dyan, ngunit kung magtitiwala tayo sa Panginoon, ay ligtas tayo. 'Di ba? Na talaga, hindi talaga tayo nag-move forward kapag matatakotin tayo. 'Di ba? Parang kunwari, isipin mo, wag tayo tumawid, baka masagasaan tayo, hindi ka na nakauwi. 'Di ba? Ay, wag tayo sumama dyan, baka mabangga tayo, baka maaksidente tayo, wala ka na napuntahan. 'Di ba? Ay, wag tayo dyan, wag mo kaibiganin yan, baka scammer yan, 'di ba? Wala ka nang nasharean, wala ka nang naging kaibigan. Kasi may takot, 'di ba? Pero 'di ba yun nga yung sinasabi na parang kung kay Lord nagtitiwala tayo, ligtas tayo. Kahit na man yung mga ginagawa ng mga tao sa paligid mo, ipe-preserve pa rin tayo ni Lord, 'di ba? Scammer man yan kahit 'di ba? Malay mo, scammer siya pero nung kinaibigan mo nagbago siya, 'di ba? Diba? Hindi mo alam, 'di ba? Yung mga pwedeng gawin ni Lord. Tapos eto nga din sa English kasi, sabi po dito, yan, fear and intimidation is a trap that holds you back. Ibig sabihin, alam mo yung parang pwede kang mag-move forward sana, pwede kang may mga gawin para kay Lord, pero dahil nahulog ka na dun sa trap na yun, wala na, nakakulong ka na. 'Di ba? Sabi nga, but when you place your confidence in the Lord, yan, kay Lord natin ilagay yung confidence natin, sabi dyan, you will be seated in the high place. 'Di ba? Gusto natin yun, 'di ba, na mga, na Lord, 'di ba, sa mga parang desire natin yan na maging tayo sa mga high place na yan, na madami tayong magagawa or maaabot, 'di ba, na mga pangarap kay Lord. And sa next verse po natin, sabi dito, there is no fear in love, 'di ba? At alam natin yung love na yon, 'di ba? Si Jesus yon. Na sabi walang takot kay Lord, 'di ba? Sabi nga, but perfect love casts out fear, because fear involves torment, but he who fears has not been made perfect in love. Na alam niyo yung na yun, sinasabi nga na walang fear, 'di ba? Pagka yun nga yung no fear in love. Kasi yung perfect love na yun ng Panginoon, kaya niyang tanggalin lahat ng mga takot natin. 'Di ba? Yung sabi nga sa kanta na yung parang all my fears disappear, 'di ba? Whenever I'm with you. Kasi kapag nandun tayo sa presensya ng Panginoon, hindi natin na-magnify yung mga takot natin. Mas na-magnify natin si Lord. 'Di ba? Mas nakikita natin na mas totoo si Lord kaysa sa mga sakit. Mas totoo si Lord kaysa sa mga kakulangan natin, sa mga hindi natin 'di ba? Parang hindi natin nagagawa, 'di ba? Kaya parang may mga ganun tayo na ma-remind tayo, 'di ba, na walang fear in love, 'di ba? And last na lang sa Isaiah 41 verse 13, sabi po dito, for I the Lord your God, yan, will hold your right hand. Sabi dyan, di ba, sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi dyan, saying to you, fear not, I will help you. Di ba? Ano man yung mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord, ano man yung mga bagay na gusto nating gawin para kay Lord, ito yung message, di ba, na fear not, I will help you. Di ba? Tutulungan tayo ni Lord. Ano man yan, andyan si Lord, di ba? Sabi dyan, di ba, yung I will hold,
yung will hold your right hand, na alam mo yung bata na kapag ano na sa tatay, 'di ba? Yung inaabot na. Yung parang pagkasama mo yung tatay mo o yung nanay mo, parang naaano ka, nakakalma ka. And same thing din, 'di ba, sa atin sa Panginoon, na kapag andyan na si Lord, kasama natin siya, hawak na natin yung kamay niya, parang ano na tayo, alam natin na ay safe na ako, 'di ba? Kaya ayun yung message ng Pasko na hindi man common, 'di ba, na lagi nating naririnig. Pero 'di ba 4 times pa lang sinabi yun sa Bible na huwag tayong matakot. At alam natin, 'di ba, na sa ano nga din, 'di ba, sa entire na pages ng Bible, 365 yung verses na sinabi doon, fear not, do not be afraid, 'di ba? Parang be of good cheer, of good courage, 'di ba? Kasi every time daw na tayo, yung may mga secret fears tayo, 'di ba? Na kunwari sa atin personally, may mga takot tayo na, ay, itong mga kaibigan ko na to, pag nalaman nito yung totoo kong ginagawa, wala, iiwan ako ng mga to. Di ba? Parang may ganun tayo eh. Ay, itong mga ginagawa ko ngayon, pag nalaman ng iba to, parang iko-condemn ako, parang ito yung mga, parang ang dami nating takot. Takot tayo mag-isa, takot tayo maiwan, takot tayong may mga parang masabi yung ibang tao sa atin. Pero ang sabi, di ba, ng Bible, 365, kino-cover ni Lord yung buong taon natin na huwag tayong matakot, di ba? Kaya ano man yung mga fears natin ngayon, lalo nga ngayon, di ba? Parang minsan inisip natin, oh Lord, ano pang mangyayari sa 2024, di ba? Parang ang lala na ng mga nangyari ngayon, ano pa yung mga pwedeng mangyari. Pero ang message pa rin ng Pasko, di ba? Fear not, dahil dumating na ang Panginoon. Kaya